Nako, matindi to mga tol. Ayan, AFP, pinaghahanda ni PBBM sa pagresponde sa mga banta sa seguridad ng Pilipinas mga tol. Etong balitang panonoorin natin mga tol ay mula sa UNTV. Ayan, panonoorin natin at meron pa isa rito, no? Ayan, President Marcos Jr. tells AFP to be ready to defend archipelago from emerging threats. Parang in English lang to nung kanina no? Pero eto na nga mga tol, panonoorin natin to at bibigyan natin ng reaction video. Nakalagay po ang link sa ibaba ng balitang ito na panonoorin natin. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga video tayong ganito, mga reaction video, opinion, and commentary mga katol, no? So ito ang nakalagay sa description. Pinaghahanda ni Pangulong Marcos Jr. ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagresponde sa anumang banta sa seguridad ng bansa. Mga kapatid, yan, no? Hinimok din ng Pangulo ang AFP na tiyakin ang interoperability ng buong military units. Yan ang ating panonoorin ngayon. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Yan ang gusto kong presidente mga tol. 'Di ba? Hindi pwedeng na hayaan na lang natin mga ganon. Hindi pwede yung friend naman natin yan share na lang tayo. 'Di ba? Yung magsasalita ka sa harap ng mga kasundaluhan mo, sasabihin mo maghanda kayo. 'Di ba? Sa ano man ang pwedeng gawin itong baliw na atang bansa to, 'di ba? So yan naman tindi mga tol. Kaso lahat ng effort niyan mababaliwala kung ang susunod na presidente natin after 4 years na lang ata o 5 years mga tol. Yung susunod na presidente iahalal ng Pilipinas ay magiging friend ulit ng China. At sige, share na lang tayo China. Tapos hindi na ulit natin mababalitaan yung mga ganitong nangyayari. 'Di ba? Ay kawawa naman, no? Mababaliwala yung mga effort ng AFP, ng Navy, ng PCG, mga tol. Kasi magiging batok-batokan na naman tayo ng China pagdating ng panahon na 'yon, no? Tuloy natin. Dapat maging handa ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagresponde at maidepensa ang bansa sa anumang banta sa seguridad. Ito ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga bagong promoted na generals at flag officers ng AFP. Kabilang sa mga nanumpa si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat may maganda ng development sa internal security situation, marami pa rin anyan dapat gawin. Hinimok ng Pangulo ang military officials na tiyakin ng interoperability sa buong AFP units. I urge you to further enhance joint planning and operations to ensure interoperability across all AFP units and platforms. Ayon sa Commander-in-Chief, dapat na nakabantay na palagi na mabuti ang AFP sa isyung panseguridad. Hindi lamang sa bansa, kundi maging sa buong rehiyon. Yes. Kasi bukod sa mga tol, bukod sa problema natin sa ibang bansa, ito yung ginagawa ng China. Siyempre dapat handa pa rin ang ating AFP sa problema naman internal mga tol. Kasi siyempre hindi pa rin naman natatapos yung problema natin sa mga, alam mo na, rebelde. Andiyan pa rin sila mga tol. Diba? Tapos problema pa natin ngayon yung nagpapakalat ng mga fake, ng mga peking balita at pinapabango ang pangalan nitong mga singkit. Diba? Pinapabango yung pangalan ng mga Chekwa. Meron dyan mga tol, may mga ini-interview dyan. Alam ko nakapanood na rin yung iba sa inyo mga tol. Pilit nilang ipinagtatanggol yung bansang to, no? Yung China. Pilit nilang inilalapit yung puso ng mga Pilipino. Sinasabi nila na ang laki ng naitulong, ang laki ng ambag sa Pilipinas mga tol. Hindi naman natin itinatanggi yun na meron talaga silang naitulong. Pero ibang usapan yung ginagawa nila rito sa West Philippine Sea. Hindi naman porket kaibigan mo, kapitbahay mong malapit sa iyo hahayaan mo na lang angkinin niya yung bakuran mo, 'di ba? So tama 'to, no, pinaghahanda ng presidente natin yung ating sandatahang lakas at hindi pinaghahanda na tipong magiging palamuti na lang sila, no? Kung kinakailangang lumaban 'di ba? Bakit hindi? Kung doon talaga pupunta You must not only anticipate, but you must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country and in our region.
Sa kabila naman nito, tiniyak ni PBBM na patuloy na isusulong ang proteksyon at kapakanan ng AFP at maging sa kani-kanilang pamilya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Alright mga kapatid, di ba? Nakikita nyo, hindi nang basta-basta dapat i-anticipate. Ngayon, lalong-lalo na ngayon, etong mga nakaganapan ngayon, di ba? Inaasahan na natin na palala ng palala yung mga pagkilos nila kasi pumapalag na 'di ba? Pumapalag na ang Pilipinas kaya mas lalo silang nagiging agresibo. Ganoon naman talaga yung mga bully Kapag medyo pumapalag na yung binubuli nila, yung nakasanayan nilang binabatok-batukan nila noon na walang palag, walang sumbong, 'di ba? Hindi nakakapagsumbong sa taong bayan, hindi nalalaman ng buong Pilipinas yung mga nangyayari noon. For example, mga tol, yung panahon ni PRRD, 'di ba? Nangyayari na tong ganito daw ilang beses na pero tingnan nyo, hindi nagsasalita yung PCG, hindi natin napapanood yung mga ganyang balita, hindi nagsasalita yung AFP natin kahit na binabangga na pala sila dati pa, 'di ba? Tapos sabi ng gano'n ng isang senator natin, 6 na taon. Naitawid naman natin 'yan. Wala namang nangyaring mga ganyan, 'di ba? Tapos may mga nagsasabi pa, wala naman daw mga mangingisdang hinaharas. Alam mo 'yun, pilit nilang binabaliktad, pilit nilang binabago mga tol. Pero eto lumalabas na ngayon lahat-lahat isa-isa kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa. Pero andiyan pa rin sila todo effort mga tol. May sarili pa rin silang programa, no? May sarili silang channel mga tol kung saan ay pinagtatanggol nila lahat ng mga maling gawi nitong bansa ng mga Tsekwa mga tol. Kaya eto, presidente na mismo natin ang nagsasalita mga tol. Yan, presidente na mismo natin ang nagsasabi at naguutos na maghanda ang ating sandatahang lakas. At hindi lang basta i-anticipate paghandaan daw talaga mga tol. Tuloy natin yung balita rito. In a significant address during the oath-taking ceremony at Malacanang, President Ferdinand Marcos Jr. conveyed a resounding message to the newly promoted generals of the Armed Forces of the Philippines. They must stand prepared to defend the nation's archipelago. During this solemn occasion, President English nga lang to. Marcos emphasized his expectations for the new leaders. He called upon them to play a pivotal role in ensuring that our armed forces become more agile, flexible, and responsive, equipping them to effectively address the evolving challenges that our country faces. At para naman sa ating mga senator, mga tol, na syempre sila yung naglalabas ng budget dyan, di ba? Dapat bigyan nila ng mas malaking budget etong ating sandatahan para mas makabili tayo, no, ng mga assets natin, mga kakailanganin natin. Kasi paano magiging handa ang ating mga kasundaluhan kung ang kalaban nila is advance ng 3 taon o advance ng 4 na taon kumpara sa atin. 'Di ba? Paano ko nasabing advance ng ilang taon maliban sa atin? For example na lang mga tol yung mga equipment nila puro mga modern, 'di ba? Yung mga weapons nila, mga assets nila puro mga modern. Tayo ang pinaka-modern sa atin mga tol is yung pinaglumaan na mga bansang nagbigay lang sa atin ng mga barko nila. Yun yung pinaka-modern sa atin mga tol. So advance nga talaga sila kaysa sa atin. 'Di ba? Halimbawa na lang, ito yung advanced dating eroplano o jet fighter o barko ng Amerika. Advance yan sa kanila 4 years ago na. Ngayon, nag-upgrade sila, pinalitan ng mas advance. Yung mga pinaglumaan nila, tayo tagapagmana. Oo. Kaya ako nasabing advance sila ng 4 na taon kaysa sa atin, o advance sila ng ilang taon kaysa sa atin. Kasi nga, yung mga gamit natin, mga napaglumaan. Ngayon, bumibili tayo ng mga assets, bumibili tayo ng mga modern pa, di ba? Pero hindi natin kayang bilhin yung mga pinakamahal. Ang nabibili lang natin, yung kahit papano makakatulong mga tol. Kaya kung talagang actual na labanan ang tatahakin natin, alam mo na kung anong kahahantungan ng Pilipinas bukod dun sa bagbagsak ng ekonomiya na malamang mahihirapan talaga makabangon ng Pilipinas mga tol. Yung mga mayayaman nating mga tao rito, magsisiliparan lang lahat yan sa ipapuntang ibang bansa. May mga bahay yan doon. May mga nakatagong kayamanan yan sa bangko ng ibang bansa mga tol. Alam naman natin yun, di na natin pwede pang anhin yun. May mga pera yan sa bangko sa ibang bansa. Diba? So ang may iwan dito, ayan, ang mga mamamayang Pilipino at yung mga nauto nila na sa mga propaganda nila mga tol. So ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balita? Latest news na napanood natin ngayon
kung saan ang Pangulong Marcos mga tol ay nagsalita na at pinaghahanda niya ang ating sandatahang lakas. Comment ka na sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.